Mapagpalang araw mga kaalas, Kuya Atot Bunso, to my fellow Rotarians and Rotaracts, at to our friends, andito po muli ang inyong lingkod na si Kuya Atty. Surado, na kung saan ay magtatalakay po tayo ng isang usapin patungkol po kung ano ba ang nauna, isa po bang krimen o batas. Yan po kasi marami pong nagsasabi na kung saan kaya daw po naging batas, ang isang batas ay dahil po mayroon munang nagawang krimen. Sagutin po natin iyan. Ang sagot po natin dyan ay hindi po nauna ang krimen. Batas po ang nauna at bibigyan po natin ng legal na basihan kung bakit yan po ang aking sagot. Sa batas po, meron po tayong tinatawag na legal maxim o legal principle o sa madaling salita isang kasabihan na nullum crimen, nulla pena, sine lege. Pag sinalin po ito sa salitang Ingles, there is no crime when there is no law punishing it. Magbanggit po tayo ng isang kaso na napagpasyahan ng Korte Suprema. Ito po ang kaso ni Evangelista versus People of the Philippines. O para po sa mga manginginom. Diba? Meron po dati na kung saan ang Tanduay Distillery Incorporated ay nag-apply po ng tinatawag po nating tax credit. Bakit po nag-a-apply ng tax credit ang isang tao o isang kumpanya? Dahil po sobra ang binayad nilang tax. Ngayon, ang BIR po o si Evangelista ay naglabas po ng certification na kung saan sinasabi nga na tunay nga daw na merong tax credit sila Tanduay. Ngayon, sa isang tao na nagngangalang Mr. Lim, gumawa po siya ng liham para po kay BIR Commissioner Tan Jr. na nagsasaad po sa liham na ito na nirereklamo niya si Mr. Evangelista dahil po sa maling pagbibigay po ng tax credit. Ngayon, formal na pong idinimanda si Mr. Evangelista at ang kanyang mga kasama na criminal cases po ha. Criminal cases na nagpapalaw po sa National Internal Revenue Code, Section 268, Paragraph 4. At kasama rin po ng pagsampa ng criminal case ay yung pong paglabag po sa Republic Act 3019 o mas kilala po na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon, na-dismiss po ang kaso ni Evangelista patungkol po sa National Internal Revenue Code, Section 268, Paragraph 4. At sinasabi po na hindi daw po maituturing ang paglabag dito na isang krimen. Bakit pag sinabi po kasi natin krimen, ito po ay may kaakibat na parusa o pagkakabilanggo. Si Mr. Evangelista ay nagkasala at lumabag po sa Republic Act 3019. Umabot po ngayon ang kaso sa Korte Suprema na kung saan sinasabi mali daw po ang pag-dismiss sa kaso ni Mr. Evangelista patungkol po sa National Internal Revenue Code, Section 268, Paragraph 4. At sinasabi, siya daw ay nakagawa ng isang krimen. Ano po kaya ang sinagot ng ating Korte Suprema patungkol dyan po? Ayon po sa ating Korte Suprema, ang paglabag daw po sa nasabing batas, yung National Internal Revenue Code, Section 268, Paragraph 4, ay hindi daw po maituturing na isang criminal case o isang criminal na kilos. Dahil daw po ginamit dito ang legal maxim na nullum crimen, nulla pena, sine lege. O ulitin lang natin, there's no crime when there is no law punishing it. So madaling sabi, kung hindi pinaparusahan ng batas o hindi sinasabi ng batas na itong isang kilos ay isang krimen, hindi po siya matuturing na isang krimen. Dagdagan pa po natin ng halimbawa. Halimbawa po, ang pagtatambay sa kanto. Hindi naman po pinagbabawal yan. Diba? At kahit anong gawin nyo dyan, manigarilyo o sumistambay na mahabang oras, hindi naman po bawal. Diba? Ngayon, magpapasa po kami ng batas. Dadalhin namin sa Kamara, dadalhin natin ngayon sa Senado, at sasabihin po natin doon, ang pamagat ng batas na ito ay anti-tambay law. Na kung saan, pag ikaw ay nakitang tumambay dyan, higit isang oras, ay maaari ka ngayon makulong. Dahil ito ngayon ay tinatawag ng isang krimen. Diba? So, ganyan po. So, ibig sabihin, ang mga kilos ay hindi ba yung masasabing krimen hanggat walang nagsasabing batas na ang isang kilos ay isang krimen. Dagdagan pa po natin ng bahagya
at tinatanong po ko kung ano ba talagang ibig sabihin ng felony. Gagamitin ko po ang Revised Penal Code at nakasaad po dito, felonies are acts or omissions punishable by law. Naman itong maikling oras ng ating pagtatalakay po patungkol po sa kung anong nauna, isang krimen ba o ang batas, ay nagkaroon po ng kaliwanagan po. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kuya, ate at bunso, and to our fellow Rotarians and Rotaracts, mag-iingat po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. God bless us all po sa ating lahat.